Muling idiniin ni Cesar Mancao si Senador Ping Lacson sa Dacer Corbito murders. Though not directly implicating former President Estrada, he also claims he was reportedly directly reporting to ERAP when the killings happened. Here's Andre Bautista for story number 4. Hindi kasing higpit tulad noon ang security sa Manila RTC. Hindi striniktuhan sa isang lugar ang media pero bawal pa rin sa courtroom. Pero kung sa labas tahimik, nagsisigawan na pala sa loob. Nairita kasi ang judge sa kakulitan ng abogado ni Ping Lacson at muntik pa itong bitbitin palabas ng kwarto. Panay kontra kasi si attorney sa pag-testify ni Mancao. Sinusumpaan ngayon ni Cesar Mancao ang kanyang affidavit na sinagawa noong Pebrero. Ang salaysay niya ngayong umaga ang pagbabasihan ni Judge Myra Fernandez para gawin siyang state witness. Pinatotoo lang ng dating pulis ang kanyang affidavit na nagsasangkot kina Lacson at former President Estrada sa Dacer Corbito double murder. Nadiin palalo si ERAP nang maukat na diretso palang nagre-report noon si Mancao sa kanya. Dahil kinapos na sa oras, hindi natapos ang testimonya ni Mancao. Kwento ng mga abogado, nang matapos siyang magsalita, di niya napigilang maiyak at niyakap ang ibang mga akusado na dati niyang kasama sa PAOK TF. Pero pati sa pangyayaring ito, hindi pa rin magkasundo ang magkabilang panig. Siya po, he's feeling very relieved na sa wakas ay masasabi na niya ang katotohanan. Sabi naman ng abogado ni Lacson, tinamaan ng konsensya si Mancao. Napayakap si Colonel Mancao sa mga kasama niya at napaiyak. Ayun, tunay yun. Galing sa puso ni Colonel Mancao, kasamahan niya yun eh. Kaya kami umaasa na talagang totoo, mabigat sa kanya yung ginagawa niya dahil napilitan lang siyang gawin yun. Hindi magtatagal mas magiging matatag daw ang testimonya ni Cesar Mancao dahil sa darating na linggo, uuwi na sa bansa ang dati niyang kasamahan sa PAOK TF na si Glenn Dumlao. Andrea Bautista, The Evening News.